Ako lang ba? Kasi wala akong talagang natatandaan na pinaka-importanting nangyari when I was 17 years old. Yung pinakalam ko lang is meron akong mga kaibigan, meron akong pangarap, and meron akong pamilyang inuuwian araw-araw. Meron akong kilala. 17 years old din siya. Katulad ko, meron din siyang mga kaibigan, meron din siyang malaking pangarap. Meron din siyang pamilyang uuwian. Pero ako nakauwi ako at siya hindi na. At ang pangalan niya ay Junko Furuta. Noong 1988, ang 17 years old na si Junko Furuta ay naging laman ng balita sa buong Japan. Yan nga, kagaya ng mga normal na estudyante, kagaya ng mga normal na teenager, meron siyang mga kaibigan, meron siyang pangarap, and meron din siyang pamilya. Pero nawala yun lahat na parang bula nang madukot siya at bawian ng buhay dahil sa karahasan. Pinahirapan siya hanggang sa mabawian siya ng buhay. Maraming mga bagay at pangyayari sa kwento ni Junko Furuta na ang hirap ikwento dahil alam ko na hindi niya deserve yung nangyari sa kanya. Pero hindi ko mapigilang mapatanong, no, kung paano kaya or what if hindi nangyari sa kanya yung mga bagay na yun? What if nakauwi siya? Baka siguro kung nakapag-celebrate pa siya ng 18th birthday niya, no? Baka nakagraduate siya, baka nakuha niya yung kursong gusto niya, baka may maganda siyang career ngayon, baka nakakilala siya ng isang mabuting lalaki at may pamilya na siya ngayon. Pero ang lahat ng iyon ay mananatiling baka at tanong na lang sa isip natin. Dahil sa edad na 17 years old, Junko Furuta stopped aging. At actually yun yung pinakamasakit na parte. Hindi lang naman kasi buhay niya yung nawala. Nawala rin sa kanya yung oportunidad at posibilidad na maaari sanang mangyari sa buhay niya. Before everything that happened, Junko Furuta was just a normal teenager. She was just a normal student. She was more than just a victim. She was a young dreamer. May you rest in peace, Junko Furuta.